Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Monday, September 4, 2023. So berde naman yung index natin. Nag-up siya ng 0.54%. Pero syempre, wala pa rin yung net foreign natin kasi net sell ulit tayo ng 1.19 billion. So medyo nakakabahala yung yung paglabas ng foreigners po dito sa market natin kasi araw-araw na meron tayong trading bumababa or lumalabas yung ating mga foreign investor. So nonetheless, ngayong araw na to, maganda yung galaw ng majority ng stocks, ba? So meron pa rin bumabagsak pero maganda siya dahil nga nag-up tayo ng 0.54. So yun nga lang, hindi natin alam kung masustain natin yung current level na 6,214.68. So parang nag-form siya ng support ulit dito sa area natin ito. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks for today's review natin. So nanguna si S West. Ang dami pala niyang nung Friday, di ba? Tinitignan ko siya. Nag-scan tayo ng mga stocks. Nakita natin, medyo malakas na nga yung, yung volume niya ilang araw na pala. Tapos ngayon is medyo nagkaroon siya ng breakout. So nag-up siya ng 4.88% and then meron siyang net foreign buy na around 4 million naman. So maganda maganda yung earnings niya. Yung nakita natin na earnings is second quarter 70% up siya. Okay? So tapos si PLC, so sabay na gumagalaw kasama ni Lotto, nag-up din si Lotto natin. And si PLC is nag-up ng 1.64%. Pero meron siya yatang net foreign sell na konti, nasa 900K. So silipin natin mamaya. CRIT, pinag-usapan yung mga REITs natin. So nag-trending, marami yata nag-tag dito kay CRIT natin. So tingnan natin yung kanyang price action. Nag-up siya ng 1.56%. Siya lang daw yung REIT na stable yung galaw. So nickel, nagkaroon siya ng reversal. So ilang araw na siyang nagre-reverse. So nag-up siya ng 2.12% ngayon. Pati si FNI, nag-up din siya, di ba? So medyo nag-breakout ulit yung candle niya. PLDT, isa sa mga blue chips na nasama dito sa trending stocks review natin, nag-up siya ng 1.19%. And then si ABA, siguro ito yung pinaka-winner natin for today's trading na may volume kasi nag-up siya ng 9.73%. So nag-bounce siya ng konti. Tapos parang meron siyang disclosure kanina. So silipin natin kung ano yung meron doon. Okay? So disclaimer pa rin guys sa mga bago dito sa channel natin. As usual, yung mga nanonood po ng reviews natin is for education purposes po. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell or hold ng ating mga stocks. So meron pong risk na involved, especially ngayon hindi natin matansya yung market kasi yung foreign investors araw-araw po is lumalabas naman siya. So follow mo na lang ako dito sa ating Palaboy Trader na YouTube channel para updated ka lagi dito sa trending stocks review. Subscribe ka lang or kung gusto mo is mag-join ka dito sa trading groups natin kung gusto mo naman ng guide sa Philippine market trading and investing. Okay? So sa mga nakasubscribe dito sa channel natin, maraming salamat po sa mga nanonood dito sa trending stocks, dito sa mga company reviews natin, dito sa mga sample trades, basic indicators, yung mga risk management plus yung mga learnings natin sa market. So, crypto ko to, follow mo na lang ako dito. So, antayin natin, gumanda yung ating crypto. So, wala pa rin. Dito naman is yung ating mga play turn games. So, yung last na video natin, 2 months ago pa. Tapos sa social media, follow mo na rin ako dito sa ating Facebook account na Palaboy Trader or dito sa ating Facebook page na Palaboy Traders. Sa mga articles natin, check mo yung ating Bodega Peak, yung ating US stock market, yung dalawan. Tapos yung ating cryptocurrencies. Plus sa mga side hustles natin is dito naman sa ating money earners. So check mo na lang po yung mga ginagawa natin dyan. So, silipin natin. Hindi yung summary dito sa index natin dito sa Twitter. Hindi ko pa nakita yung wala pang post yata si Philippine Stock Exchange natin. Saan ba yun? Ayan. So, ito na. Repost natin yan para makita natin. Kalalabas lang niya. Okay? So, based dito sa summary, not so good pa rin yung net sell ng market natin kasi meron po tayong foreign selling na 2.1 billion. Ayan, so 1.19 yung nasulat ko kanina pero rather tama, 1.19 billion net foreign sell po dito sa market natin. Pero berde karamihan berde. So nag-up yung mining and oil natin. So medyo pumitik sila, no? So maganda yung galaw. Tapos sa property, sina Ali SMPH yung nagdala. So eto lang finance sector natin yung medyo mapula yung galawan niya for today's
trading natin. So worrying tong net foreign sell natin. So hopefully bumalik na siya for the coming few days naman. So the reason for break up isn't clear and nobody has said anything about what LMG or its owners will do next. Ano ba to? To resume trading, Maxwell Infinity takeover fails. Ayan. So meron siyang problema yata dito sa merger ba yan, yung ginagawa niya. So this is at least two chilies in terms of spice level. So ano ba to? We only have 2 events on the calendar. Ayan. So anyway, check nyo lang po yan. So realities, ayan, kasi bagsak yung market. Realities of trading that you need to accept. So merong period ng extreme difficulty, sabi ni investor natin. So ngayon, talaga mahirap. Tapos, not everyone will make money. Requires full commitment and then how much you keep matters. Ayan. So, anyway, ano lang yan. Kasi medyo mahina nga talaga yung market natin. So, ito po yung mga binili ng mga investor natin. So, kaya pala pumitik si, ng konti si S-West. So, nag-breakout siya. Si Security Bank, hindi ko napansin. Keeper, si ABA, si Megtel, dito, Mac, FNI, SEC. So, konti lang yung binili. Tapos karamihan is binenta. So mga banks, yung nangunguna dito sa listahan ni DA Market. Security si Bloom, nag-drop din. Converge, Globe, Ali, CNP, FGen. So medyo marami po silang binenta for today's trading natin. So hindi natin ramdam yung yung foreigners kasi pababa yung galaw ng market natin. So Asian stocks rally to start the week on easing rate hike fears. Finance sector natin mapula. Tapos, sabi ni Investa, ito daw yung mga outliers na stock. Siyempre, si Plus nga. So, up siya. Ang laki, 152% na. APX, PLC, BDO, at saka si JT Cap. So, kung meron kang hawak na stocks, congrats. Kasi dyan po malakas yung mga traders natin as of this time naman. Okay? So, ASEAN plans to develop solar project in Taiwan. So, mag-expand si ASEAN. Hindi pa napapansin yung mga ginagawa niya. So headline inflation may have seen uptick in August. So mukhang lumaki . Tapos LMJ and buyer agree to end share purchase pack. Pero ano naman to? Penny stocks. So merong catalyst si si Maynilad. So kaya nag-uptick si DMC. Manila Water Maynilad is planning initial public offering. So ito 'yon. In Manila that could raise 750 or 1 billion in matagal pa 2025 naman yung plan pala niya. Okay? So meron siyang plan diyan. Tapos AP says collaborations to help reach net zero target. Maynilad, so ito yung pinaka-news natin kanina umaga. Jollibee will purchase majority stake in Miko Holdings, Jollibee Brands Master Franchisee in Hong Kong for a total of 60% ownership. Okay? So meron siyang bagong investor. Metro Pacific Investment advance on talks. The stock is being accumulated by one that want to remain as shareholders and majority plan to take the company private. So anyway, hindi ko na sinama si MPI sa trending stocks natin kasi magdidilis naman na. ASEAN signed shareholders agreement with Silver Wolf Capital. PSE revises the delisting rule, especially on 95% of total outstanding and listed shares. May bago siya. AP is planning to explore nuclear. Ayan, so paparamdam sa nuclear. So Maynilad, MPI DMC is eyeing to US 1 billion IPO by 2025 nga. So kaya medyo pumitik ng konti itong si DMC po natin. Okay? So maganda yung galaw niya. So Jollibee, okay na yan. LMG kills Maxwell takeover. BDO is still calling 7,700 for N. AP tight leap on buyback details. Maynilad considers 57 billion IPO. And then SPNEC's 3-month suspension. Okay? So 3 months na ba? Ayan, yung mga naghahanap ng news kay SPNEC. So meron po siya dyan. So pwede nyo tignan po. So tapos yung galawan last Friday, AC Motors targets put up 12 BYD stores. Ayan, so may bago siya. Okay? So the rest is yung mga over the weekends na na-post na po natin. Okay? So guys, yung ating Patreon, so yung mga gusto sumali sa trading group, as usual, sabi nga sa inyo, is always open po yung Patreon channel natin. So yung mga gusto sumali sa trading group, ano yung mga stocks na binibili natin, ano yung ginagawa natin sa group. Ayan, so yung mga learnings, pwede po kayong sumali dito sa ating Palabi Trader na Patreon channel naman. Okay, so refresh ko lang yung ating
2 trade A siya para hindi po siya mag-close. Ayan. So medyo maganda siya. Umaga pa lang nag-open siya berde. Nagkaroon ng konting profit taking and then second half bumawi siya and then pinitik siya sa closing natin. So gawa ni Monde at saka ni DMC at saka ni UBP. So yan po yung mga humatak. So DMC, Monde is 4%, more than 4%, DMC is 3.44 plus yung dalawang property, si AC at saka si Ali. Rather, Ali at saka SMPH. So bumagsak si BPI, URC at saka si Jollibee. So ito pa rin yung problema natin. Medyo malakas pa rin po yung ating net foreign sell. So pero kinaya ng locals. So 87% local and then 13% foreign participation, 0.54. Ang laki ng traded value, umabot siya ng 11 billion. So kung may tax yan, laki ng tax na binibigay nila sa ating mga brokers naman, di ba? At saka sa, syempre, Philippine stocks natin. Okay? So sa government. Ayan, so ito po yung mga trending stocks natin. Rather, yung mga winners. So PNX, sumakit bigla yung Okay, hindi ko napansin to. Nag 38.42%. Tapos si ABA, so wala namang volume si PNX, so 6,000 lang. Tapos si ABA natin, meron siyang traded value na 51 million. So nag-up siya ng 9.73%. Okay? So pangalawa, Axilum 5%, S-West nga 4.88%. Si Plus, grabe si Plus 4.24%. Monday 4%, DMC 3.44%, PHA 2.63% at saka si ION natin 2.4%. Okay? So dito sa losers, sino ba? Hanapin natin yung may volume dito na si ABS-CBN, ayan, binawian din siya. 5.24%. So nag-up siya last Friday, di ba? Halos 10% ba yung galaw nito? So ano kaya yung pitik na yun? Technical bounce lang kaya. Wala naman news na lumabas. Inex minus 3.24, Balay minus 2.08, tapos si PHR minus 1.89% naman. Okay, so yun po yung galawan ng ating mga stocks. Punta tayo ngayon dito sa chart. Okay. So parang nagkakaroon siya ng support tuloy, no? Pag tinignan mo siya, parang meron siyang support. Kaya lang hindi ako masyadong convinced dito sa 6,164. So anyway, pag tinignan mo dito sa kabila, parang support nga siya kasi meron tayong mga previous support dito. Ayan, 3 beses na pumatong dito last time si PSE natin. Pero yun nga, hindi natin matansya yan. Ang hirap sabihin kasi nga hindi sumasabay kasi yung foreign investors natin. So anyway, lagay ko na lang dyan. Bearish pa rin yung sentiment po natin. Okay? So kahit na medyo sumilip tayo dito sa pinaka MA9 natin. Pero ang lit ng volume, no? Pero merong 11 billion na traded value sa kanya. Unlike this time, may mga volume din siya. Pero ang lalaki, oh. Kumpara dito sa volume ng TSE market natin. Okay? So yun lang po yung nakita natin. Actually, bearish pa rin yung sentiment natin kahit na medyo verde po yung galawan ng ating market. So dito sa US market, wala yatang trading. So parang wala, no? Kasi yung nakalagay dito, ito din yung galawan nila last Friday. Okay, so mukhang holiday sa US market. So dito sa Europe, ba, medyo malakas siya, oh. Berdeng-berde sa Europe, tapos dito sa, ayan, so ito siguro sinabayan natin. Dito sa buong market, oh, ayan, oh, berde lahat. Maliban dito sa S&P natin dito. Sa ba to? New Zealand ba to? NZX. So the rest, berde. Conducive pala sa trading yung yung market natin ngayon. Okay, so maganda siya. Tapos dito sa cryptos, laglag ulit sa 27K si Bitcoin natin. Okay, so medyo deads din yung galawan dito sa crypto. So laglagan pa rin 25.8K si Bitcoin, 1.6K si Ethereum, and then 213 itong si BNB naman natin. Okay? So walang maganda. So sa US siguro kasi medyo nagba-bounce na yung market nila. Pero holiday naman yung galawan nila for today's trading po natin. Okay? So yan yung galawan natin. Tapos tingnan natin yung ating mga trending stocks. Unahin natin si S-West. Ayan. Merong volume si S-West natin eh. Saglit. Okay. So based dito sa laki oh. So ilang araw na rin pala siyang merong malalakas na accumulation ng volume dito, di ba? So hindi lang natin napapansin kasi itong mga galaw na to, 1% lang yata itong mga kandila na to eh. O 3% din pala o 2%. Ayan. So ito naman is tig to 2% siya.
Pero meron na pala siyang accumulation ng volume last time. So ngayon, very obvious na meron na siyang breakout dito sa 7.7. So yan yung support natin. Parang mag-fill the gap na siya dito. So tingnan natin kung kayanin niya yan bukas. Parang kay SCC, di ba? Pero meron siyang parang gap dito. So medyo malakas na resistance yung gap. So yan na lang muna yung ilalagay natin na pinaka-resistance. So kung titignan mo yung chart niya diretso. So hindi natin malalagyan ng chart yan. So medyo malakas yung yung push ng investor natin sa kanya. So meron siyang RSI 85, so medyo nasa peak na siguro itong si S-West naman natin. So based sa kanyang price action, tingnan natin kung gaano kalakas yung kanyang ginalaw, sino kaya nagpo-push dito sa kanya. So nag-up siya ng 4.88%. Tapos meron siyang malit lang naman 4.6 million na net foreign buy po. So Salisbury, call yung ating buyer, and then call BDO yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Okay? So watch out dito sa 8 pesos. Mukhang pabalik siya dito sa pre-pandemic period natin okay. So nag-drop din pala siya ng malakas last time. So anyway, ang nakita ko lang naman na dito nilalagay ko sa 8 kasi may gap dito sa kaliwa. So ang nakita lang natin na catalyst pag pumunta ka kay Investa, maganda yung earnings niya. So yun nga, nag-up siya ng 70% sa second quarter ng 2023. Okay? So maganda yung fundamental nitong CSWIS natin. Hindi natin napansin to. Pero yun nga, 4%, 4% and then 2%, 2% yung galaw niya last time. Kaya hindi masyadong obvious. Pero ngayon, medyo mataas na siya. Okay? So next natin si PLC. So tingnan muna natin yung kanyang sinusundan, si Lotto. Ayan, so nag-up ulit si Lotto natin, no. Kaya medyo nag-uptick din itong si PLC natin. So malalakas yung yung big was niya. Tingnan natin umabot siya ng 5% and then nag-close na lang siya ng ilan ba to 1.6%. Ayan, so medyo pinupuntahan ng traders kasi meron siyang volume dito pero nag-overbought na kaagad siya. Pero maganda yung niya, yung trend niya. Kasi yung base ng candle natin, umaakyat yung direction niya. So yun na lang pwede mo gawing guide and then tignan natin kung kaya niya butasin tong previous peak niya dito sa 0.64 naman. Ayan. So asa na ba yan? Ilagay natin yung trend based Fibonacci na nilagyan ba natin to? O si ano pala yan. Pero pwede to kasi medyo parabolic yung yung galaw niya. Tingnan natin siya. Saan ba tayo pwede mag-umpisa? Dito. Ayun, halos nandito na siya. So 0.65 yung sinasabi na Fibonacci level natin na next na resistance. Tapos yung pinaka-support niya, ito na lang. Sundan mo na lang tong base yung candle natin. Okay? So tingnan natin kung aabot siya ng 0.65 until the coming few days na babantay natin. Hopefully mag-trending siya kasi kokonti lang yung mga stocks natin na patuloy na umakyat naman. Okay? So kay Lotto pa rin yung yung nakita natin na reason bakit maganda yung galaw ni PLC. So nag-up siya 1.64%, minus 978K net sell. CTSEC call ang buyer and then call Abacus yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Okay? So next si Crit. Okay, so marami yata may gusto kay Crit kaya nag-trending siya. Okay. So nag-breakout pala siya. Tapos meron din siyang volume. Siguro hanap tayo ng mga stocks na ganito na pinupupog ng mga traders natin. Pero most likely ngayon kasi nasa mga small caps, mid caps siguro yung galawan. Kasi nga yung mga blue chips natin medyo hindi po maganda yung buying ng foreigners. So meron siyang breakout dito sa 2.6. Kaya pala siya nag-trending kasi maganda kahit pa paano yung kanyang chart. Tapos ang laki na rin ng recovery niya, no? So since November, okay, so malaki lang yung chart natin. 28% lang pala yung galaw na yan. Okay, so anyway, meron siyang breakout dito. Okay, mapabalik siya sa IPO price natin. So lagay natin major resistance na next, siguro dito na lang, 2.7. Ayan. Hopefully umabot siya dito sa area na yan. Kasi meron siyang volume, oh. So medyo may mga nagtutulak tapos ang daming tatag sa kanya sa Investa. Baka meron mga gustong pitigin yung price nitong secret natin. Okay? So based dito sa price action natin, nag-up siya, maliit lang naman, 1.56. Maganda lang kasi yung setup. Tapos 254K,
net foreign buy, Abacus BPI ang buyer, and then call BPI yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. Ba't ang layo ng nilagay natin na resistance? Okay. So maliit lang naman, 3% lang siya. Meron kasi dito sa bandang kaliwa, ayan, gulo ng chart natin. Dito sa bandang kaliwa natin, ayan, merong consolidation dito. May mga wiggle yung candle natin. So kaya natin nilagay sa 2.7. Okay? So yun lang po muna nakita natin. Next si nickel. So siguro marami sa atin naghahanap ng magandang setup kasi bumagsak tong si nickel, di ba? From the past few days. Pero nagkaroon siya ng magandang support dito sa 5 pesos, and then medyo nag siya para bounce nag-bounce yung price action, tapos ngayon medyo maganda kasi nandito siya sa MA9. Ayan. So yun lang masasabi natin sa kanya kasi yung earnings naman niya sinilip ko kanina, medyo lugi din pala yung earnings nitong si nickel natin sa second quarter. Pero nonetheless, yung chart, tignan mo kahit pa paano meron siyang mga traders. So naubos na siguro tong lalaki kasi yung sell niya last time, yung mga sell volume niya. So tignan natin kung abot siya dito sa major resistance niya dito sa mga 5.7 siguro na. Ayan, itong malaking candle na yan. Yan, pwede yan kasi may mga peak siya doon sa bandang kabila. Okay? So kung matuloy siya, yan, potential 8%. Kung matuloy yung galaw ni nickel natin. Pero gumaganda siya eh. So, pati si FNI, di ba? Gumaganda rin yung galaw ng kanyang price. So, nag-up siya 2.12% okay. Minus 284 net sell. Call BCSEC ang buyer, FMS S-West yung ating pinaka-main seller. Tapos si PLDT, so may dividends yata to kaya daw pinag-uusapan. So nagkakaroon siya ng nag-double bottom pala siya dito sa 1,150. Bearish pa rin naman pala yung sentiment nitong si TEL natin. So hindi ko pa masabi kung reversal yan. Tingnan natin kung meron siya ng net buy. Parang meron yata ito na. Merong maliit yata. 8 million. So hindi pa yan, hindi niya kaya itulak. 1.19% up. CLSA Maybank ang buyer, Macquarie Call ang seller. Tapos double bottom yung kanyang price action. So kung sakali mang umakyat, so mga 10% din pala yung upside din nitong si PLDT natin. So ngayon, ito muna, daan muna siya dito sa 1,200 psychological at saka technical resistance nitong si PLDT naman natin. Okay? So wala tayong masyadong catalyst yan. Tapos si ABA, meron siyang disclosure. Hindi ko pa ma-digest yung disclosure niya dito. So binuksan ko na lang siya kanina. Tapos meron ako niligay dito. Meron siyang gagawin na authority to negotiate with investors for expansion yung kanyang pool project. Pero para magawa niya, authority to increase authorized capital stock of corporation to 2 billion to accumulate the required valuation and investment in the coal project. Ayan. So magre-release siya ng shares. So yun ba yung dahilan kaya nagde-drop? Meron siya mga calculation dito, so finance niya siguro to, may mga PE ratio, price to book value. So meron siya mga nakalagay diyan. Kaya lang hindi ko pa nabasa yung nakalagay na to. Anyway, based na lang tayo dito sa chart kung hindi natin maintindihan yung nangyari sa kanya. So medyo maganda kasi yung uptick niya. So nag-up siya ngayon ng 9.73. Medyo malakas din. Pero from the past few days, Thursday, Friday, malalakas yung drop nito. So 9.73, nakabawi siya. 798K net foreign buy. Papa Maybank ang buyer, and then Papa Maybank yung ating pinaka-main seller. Ito, Friday, Thursday, Wednesday pala yung malakas na niya, breakdown. So marami na peke dito, no? Kasi kala mo nasa MA9, nag-drop. So syempre cut, di ba? Medyo malaki kasi yan pag sinukat mo, tingnan mo, akala mo maliit lang pero mga 10% na rin yung drop na yan. So ngayon, after 2 days, Friday at saka Monday, so medyo bumawi yung price action. Tapos meron siyang volume na yun, no? Ewan ko lang kung ano yan. Palitan lang yan. Pero gumaganda kasi yung trend niya. So okay na yung RSI niya, nakabalik sa 30. And then yung MACD is meron siyang bullish sign kahit pa paano. So tingnan natin kung kaya niya basagin yung resistance niya. So late ng candle natin, no? So lagyan natin malapit dito sa ito mga candle na to, mga 1.3.
So maganda yan kasi ang next na pupuntahan niya MA20. So mas bullish yung tingin natin. Kasi ngayon nakasampa sa MA9 pero mas bullish tayo pag nandito sa MA20. So yung ba yung dahilan kaya nag-drop siya nag-drop kasi may plan siya mag-increase ulit ng authorized capital stock naman. Okay? So yun yung abangan natin for the coming few days. So mukhang yun lang muna yung ating review for today. So not personal opinion ko lang naman pero syempre maganda na nagja-jump yung yung index natin percentage. Kaya kasi walang push ng investors, foreign investors. Ayan. So anyway, tingnan natin for the few days kung mag-subside na yan pero malakas pa rin. 5 billion last Friday, another 1.19 billion ngayon. Bukas kaya kayang gagawin na investors naman. Okay? So yun lang muna yung ating review. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang guys kung gusto mo ng guide sa Philippine market trading. Palabi Trader Crypto ko to sa Playtorn Games, Facebook account, Facebook page. Bodega Peak, Money Earners. Ayan, so close. Ayan, Money Earners, Twitter, and then yung ating Patreon channel. Sa mga gusto ng guide sa Philippine market trading, so sali lang po kayo, open siya ulit first week of the month. So yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.